Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back. Teka lang, lagyan natin ng musics. Welcome back to another content about Kulob na naman. And of course, kasama niya ang House of Collab. Diba? I told you, nasasama na next meeting, nandyan na sila. Or at least na-predict natin yan. Eh, ganun talaga. It's social media. What can you do, right? So, actually, big winner dito ang House of Collab. Kasi nga, naging tulay sila para finally magkaroon ng closure si Kulob dito. Now, I will summarize everything para dun sa mga ayaw manood nito. But I will just cover yung sinabi ni Tita Crizzy Aquino dito para naman may conclusion etong issue na to about doon sa damit. Okay? So, sino yung mga kasama ni Kulob? Ito po ay si Ryan. Ryan Tanyada. Siya yung head ng House of Collab or isa siya sa mga prime movers doon. And then, etong babae na to na kasama ni... May isa silang babaeng kasama dyan eh. Yung kamukha daw ni Tita Crizzy. Sabi sa comment section, hindi naman mas kamukha siya ni Tintin Bersola kung kilala nyo yun. And siya naman isa sa mga managers, siguro off-screen managers ng House of Collab. Okay, so I'm just saying sa inyo na ang House of Collab at saka sila Boss Toyo ay they are nag-collaborate sila para magkaroon ng closure etong issue na to. So, kanino po ba yung jacket? Ang sinabi nila, ang sabi ni Kulob, hindi niya daw hindi kinamada niya daw. Binibining may kinamada. Basta yung yung jacket daw ay nailagay niya lang daw doon nung paalis siya or may naglagay doon. Pero ang sinabi daw kay Mentos daw 'yon. Ang hinala nila kasi nga process of elimination sila Tita Crizzy at yung mga nasa Team Payaman, and yun nga yung sinabi, 'di ba? Now, pupunta naman tayo dito sa pagre-reactan natin. Again, panoorin nyo na lang po yung buong video ni Boss Toyo. Very entertaining naman to. For all intent and purposes. So, pakinggan natin. Chino, plano po namin ibalik po yung quote sa rightful owner. Kaya dito rightful owner. Ayun. Well, pasensya na po dun sa mga English ko po na hindi po. Ano ko pa nagpasensya sa English? Hindi sa ginawa ko. Ginawa ko po na binanta ko. Ito yung isang kasama niya para lang makilala niya. Ito siya yun. De, ganito na lang siguro para mas maganda. Okay na ba? Kakausapin, baka hindi niya ako gusto patawagan. Tinawagan mo ako, Hindi Boss po ako Toyo. mismo nagsabing tawagan po. Ngayon. Hindi na siya nagsisilungaling dyan, madam. Hello, how are you? Hello, kamusta? Ang tagal natin Mukha lang ako Ninong Ray ngayon kasi kaming mga kagawad. Pero, ayun nga, kasi magkakasuhan pa daw eh. Natakot naman ako. Hindi naman. Well, pwede naman niya, again, kung meron namang sapat na ebidensya si Kulob doon, pwede naman. Kaso nga lang mahal yun. Wag na lang. And of course, kung magkakaso ka, make sure na may grounds, diba? Yun naman yung kailangan mo pag magkakaso. Tuloy. Natakot, paksuhan ako ni Kulob. Mali yun, Tita Crizzy. Hindi yun dapat nasabi. Ang problema din kasi, meron kasing evidence din yung kabila na may nawala sa kanila. Di ba nasundan natin tong storya na to from start to finish, and nalaman din natin na parang pinariringgan ni Mentot na sa kanya pala yon, di ba? And tuloy natin. Alam mo, kami rin, ako I cannot speak for Team Payaman, di ba? Dahil di naman ako spokesperson. Pero de facto spokesperson na rin si Tita Crizzy. For me, ibig kong sabihin ba, yung may weight yung yung kanyang sinasabi since siya ay isa sa mga tao na bumubuhay sa Team Payaman. Isa sa mga tao na bumubuhay sa Team Payaman kapag may issue, di ba? Kasi hindi naman kasi pwedeng directly magsalita si Kong eh. Kasi pag nagsalita si Kong, wala. Mas mainit, Pero, kami rin mismo sa grupo, wala rin namang mga gustong kumausap kay Kulob. Matagal ko na sinasabi yan. Ayan yung hindi ko rin magets kay Kulob eh. Bakit pinagpipilitan niya pa yung sarili niya dito kay
kay kala Tita Crazy, i-disassociate na lang niya yung sarili niya. May talent kasi siya eh. Gets nyo? Yun yung masakit talaga dun eh. Teka lang, ganito na. Okay. Si Kong, kahit sinong tirahin mo pamilya niya, tirahin mo ginagawa niya, tirahin mo mga vlogs niya, ni minsan hindi yan sasagot. Marami ng history yan si Kong na hindi talaga Actually, nung pumunta dito si Kong TV, na hindi siya bumili sa akin ng aso, never bumili sa akin ng aso yan. Actually, sabi ko nga kay Kong, kung gusto niya ng aso, bibigyan ko na lang siya kasi ang dami kong aso dito eh. Ayaw niya kasi marami na rin silang aso doon. May kambing pa sila during that time. Sinabi niya rin sa akin yan eh, na umiwas sa drama kung makakaiwas. Eh mali ko rin kasi yun. Ako personally mali ko yun. Kasi nga, ang nangyari, imbis na yung mga nakakatuwa lang yung naging content ko, nag-dive sa drama hanggang yung sa algorithm, yun na yung hinahanap sa akin lagi ng tao, di ba? I mean, ngayon mga panahon na to, miski struggle sa views, nabubuhay pa rin kung may issue. Ganun talaga eh. I mean, sapat yung meron pa rin konti kahit papano. Tuloy natin. Masagot. May mga nababasa ako sa comments na bakit daw kami ni Kevin ang nagsasalita in behalf of Team Payaman. Hindi, yun, sa kanika-nila lang yun. Kanika-nila lang mga hirit yun. Pero kung sa tingin ko lang kung si Kong, kung ayaw namang ni Kong yan, pipigilan naman niya yan sigurado. Like, kunyari, wag niyo nang pansinin. Gaganon naman yan eh. Pero palagay ko, bahala kayo eh. Ginusto yan ni Kulob. Tuloy natin. Kung ayaw din naman ni Kong, madali lang naman ako i-message ni Kong na tigil mo na yan. Kaso hindi. At saka umaano rin si Kong eh. Nakikisali din siya kung napanood niyo yung mga content ni Pinuno, sobrang lap trip yun eh. Panoorin niyo lahat yun. Minsan nag-guest dun si Kong TV para lang pumahap siya. Kumbaga kasi naman siya eh, cognizant naman siya dun sa nangyayari sa labas. Kaya lang talaga ayaw niyang mag-direct. Kasi pag nag-direct siya, mas malaking issue, di ba? Kasi si Kong na yung sumasagot eh. Pinaka-best example dito, ewan ko lang kung naaalala niyo, yung kay Berna, si Agent B, di ba dinirektang sagot niya yon? Bakit? Kasi nai-apektuhan yung mga sponsors nila eh, pag hindi niya dinibang agad yun eh. Pero ako kasi noon, syempre, meron yung sa side nila na naririnig ko. Of course, meron tayong mga kuliglig doon na ito kasing nangyayari dyan, boss eh. Okay, sige. Tapos sabay, hahanapan ko ng something sa internet para magdikit-dikit sila. So, kung siya yung sumasagot talaga, lalong lalaking issue, di ba? Laking issue noon, nung 2023, kung di ako nagkakamali, di ba? Tagal na itong channel na to tuloy. Anyway, Bostoyo, kung gusto nyo malaman yan, ang hinala namin, kasi nung nakita ko yan, nung pumunta nga ako dyan, namin dyan, dahil nawawala din yung quote niya kay Mentos. Kay Mentos. Dahil, diba? So, kung magkakaso si Kulob, magkakaso din sila. Diba? Kasi nga, nawala yung quote ni Mentos eh. Tapos kung mapapatunayan nila na merong iba na kasi yung ngayon eh, yung standards of court, reasonable certainty of conviction na. Kung hindi lang probable cause, kasi para kapag umakyat yung kaso mo, there is a certain probability na ikaw ay makukulong. Mataas na yun. Parehas halos sa Japan, kung hindi ako nagkakamali. Tuloy. Yung puti ko, I'm not sure kung na-check niya yung wardrobe niya, pero pagbalik niya nung from Japan, nandun din. Sabi nandun naman daw yata. Iba rin yung color. Iba yung kulay eh. Kasi nito sa kasal ni Junie, maraming mga groomsmen, pero pili lang yung dark brown. Ayun. Okay. So, hindi ko na, tuloy nyo na lang. Pero, sige, anuhan na lang natin. Hindi, sige, tuloy lang natin ng konti. Sa kasal ni Junie, ang dark brown si Kong, si Dudut, si Yo, si Burong, sino pa yung isa? Basta, medyo lima sila eh. Okay. Tapos, the rest ng groomsmen, light brown. Para mag-stand out yung mga
yung inner circle ni Kong. Kasi si Mentos naman kasi, although team Payaman siya, wala siya doon sa talagang inner circle ni Kong. Gets. Kaya para may color scheme pala, napaka-specific naman nun. Sarap palang ikasal. Sige, Tita. Kasi ito lang, gusto lang yung nasabi ni Sak nga. Sabi naman. Ba, tinawag na rin na Sak. Ito naman, nandito kami sa tanggapan namin sa aming barangay. Dinala siya ng magulang niya rin. Okay, wait lang kayo na lang yung magtuloy dito. Pero actually, ang palagay kong, yung para sa akin dito, ang biggest winner talaga dito is yung House of Collab. And I'll explain why. Kasi tama yung ginawa nila. Sinamahan nila si Zildjian para, para may solidarity sila doon sa talent nila. Kasi meron akong mga kilalang mga talent agency na kapag matigas yung ulo nung talent nila, hinahayaan lang nila, tapos dinidisassociate na nila yung sarili nila doon sa talent agency na yun. Pero dito, ang ginawa nila is nagpaka-second parent sila, which is yun naman talaga yung dapat. Bakit? Kasi, di ba, meron tayong mga parents, di ba? And yung parents natin, pag wala na tayo, kunyari nasa school tayo, magiging second parent natin yung mga yung teachers natin. In locus parentis yung legal idea doon. So, dito, pinapakita nila dito that they are standing as their parents. So, even though it's, of course, kakulab mo si Boss Toyo, di ba? So, matik, merong kang clout na makukuha dyan. Pero the idea of them supporting Kulob is really, really big. Lalong-lalo na tong si Ma'am. Kasi off-screen manager yata siya eh. Pero kasama siya ni Kulob para to face solidarity, di ba? That's good, di ba? At least alam natin na yung House of Kulob, hindi nila pinababayaan yung talent nila. Kay Kulob, siguro final message na lang, tol. Sana panindigan mo yung mag-focus ka sa talent mo. Kasi meron naman talaga eh, di ba? And unfortunately, lalo sa akin, wala naman akong talent eh. So, kailangan ko mag-stick sa ganitong format. Ikaw hindi eh. You can drive away from the drama and just focus on your talent. And of course, with the guidance of House of Collab, di ba? Maraming salamat kay Boss Toyo, House of Collab, kay Kulob at dito sa collab na to. Gaya mga lods.